Sa mga talata po natin pong binasa ngayong pong umaga, sa John chapter 14 verse 1 to 3, sa Acts chapter 1 verse 9 to 11. Dito po sa mga talata po na ito, mga kapatid, makikita po natin na ipinangako po ni Jesus na siya ay babalik at ang mga pangako ng Diyos ay hindi kailanman nabibigo. Amen? Lahat po ng pangako ng ating pong Panginoong Hesukristo ay hindi nabibigo. At yung kanya pong pangako na pagbabalik, alam ko po ito ay mangyayari. Hindi po natin alam kung kailan po siya magbabalik, pero ang sinasabi po ng salita ng Diyos, siya po ay magbabalik at ito po ay kanyang ipinangako. Ano po? Dito po sa ating talata na binasa, sa John chapter 14 verse 1 to 3, mga kapatid, ito pong 1 chapter 14 verse 1 to 3, ay bahagi, ano po, ng huling hapunan kung saan kinausap ni Jesus ang kanyang mga alagad bago po ang kanyang kamatayan. Ano po? Alam po ng Panginoong Hesukristo na siya ay alam niya na sila'y malulungkot. Kaya pinapalakas po niya ang kanilang loob sa pamamagitan po ng kanya pong pangako. At ano po yung kanyang pinangako, mga kapatid? Dito po sa Juan chapter 14 verse 1 to 3. Ang ipinangako po ng ating pong Panginoong Jesus, ang sabi niya, ako'y babalik upang kunin kayo at dalhin kung nasaan ako. Ipinapakita lang po dito, mga kapatid, na ang personal at mapagmahal na relasyon, ano po, ni Jesus sa kanyang mga tagasunod. Ganito po yung personal na relasyon ng mga alagad niya at ang ating pong Panginoong Hesukristo. Dito po sa Gawa, chapter 1, verse 9 to 11, ito naman po ay tumutukoy sa sandali ng pag-akyat ni Jesus doon po sa langit. Matapos po na siyang nabuhay na magmuli at sa harap ng kanyang mga alagad, ang sabi po dun sa talata nating binasa, siya'y itinaas at tinakpan ng ulap. Dalawang anghel ang nagpatotoo. Ang sabi dito, ang Jesus na ito ay babalik sa parehong paraan na nakita ninyong umakyat siya sa langit. Ito po, mga kapatid, ay isang malinaw na paalala na ang kanyang pagbabalik ay sigurado. Ano po? Sigurado po na magbabalik ang ating pong Panginoong Hesukristo. At yun ang kanyang pangako sa atin, mga nakakilala sa kanya, mga mananampalataya. So dito po sa ating pong pag-aaral ngayong pong umaga, may tatlong bagay po tayong titingnan patungkol po sa pangako ng kanyang pong pagbabalik. Ang una po natin tingnan dito ay ang kanyang pagbabalik, mga kapatid, ay personal. Personal ang pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesukristo. Sabi po dyan sa 1 chapter 14 verse 3, sinabi ni Jesus, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Hindi lamang ang Panginoong Jesus, mga kapatid, nagpadala ng mensahe ng pag-asa. Siya po mismo, mga kapatid, ang nagsabi, babalik siya. Hindi po ito isang spiritual na simbolo, mga kapatid. Si Jesus mismo, ang ating pong Panginoong Hesukristo mismo, ang magbabalik upang kunin tayo. Ayun po ang sinabi ng talata. Ang sabi niya, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Alam mo, mga kapatid, ito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng Panginoon sa kanyang mga tagasunod.
Siya ay hindi po isang Diyos na malayo. Siya po mga kapatid ay personal. Siya po ay mapagmahal. Siya po ay tapat na Diyos. Sa isang ama na nasa malayong bansa, or magulang, or kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa, pag ang sinabi po nila sa kanyang mga anak, kapag tumatawag, "Anak, babalik ako para sa'yo." Iba po yun sa pagpapadala ng regalo, sa pagpapadala ng sulat. Kapag sinabi po niya na, "Anak, babalik ako para sa'yo," iyon po ay pangako, mga kapatid. Hindi na siya nagpapadala lang ng regalo o sulat. Ang pinakamagandang pangako ay ang mismong pagbabalik niya. Ano po? Ibig sabihin, ganito po ang relasyon natin kay Jesus, mga kapatid. Kaya napaka-importante sa buhay natin na nakakakilala sa Panginoon, na mamuhay tayong may malapit na relasyon kay Jesus. Kung siya mismo ang babalik para sa atin, mga kapatid, hindi sapat ang pangalang Kristiyano lamang. Marami nagsasabi sila ay Kristiyano. Pero hindi po sapat ang pangalang Kristiyano lamang. Kailangan po, mga kapatid, kailangan ay personal ang ating pong pananampalataya. Personal ang ating pong relasyon sa ating pong Panginoong Jesucristo. Ano pong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin niyan po, mga kapatid, naglalaan tayo ng oras sa panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, at pagsunod sa Kanyang kalooban. Ang tanong po, mga kapatid, kamusta ang relasyon mo kay Jesus ngayon? Handa ka ba kung babalik siya ngayon, mga kapatid? Yan po ang katanungan na dapat po nating pagnilay-nilayan. No? Kamusta ang relasyon mo sa Panginoon ngayon? Kung bumalik ba siya, handa ka ba sa pagbabalik ng Panginoon? Mamuhay po tayong may malapit na relasyon sa ating pong Panginoong Jesus. So, mga kapatid, una, ang kanyang pagbabalik ay personal. Pangalawa, ang kanyang pagbabalik po, mga kapatid, ay tiyak, sigurado. Ano po? Ang sabi po dyan sa Gawa, chapter 1, verse 9 to 11, habang nakatingala ang mga alagad sa langit, may dalawang anghel ang lumapit at nagsabing, si Jesus na umakyat sa langit ay babalik sa paraang tulad ng inyong nakita. Ayun po ang sabi niya. Ito po, mga kapatid, ay hindi hula or hindi haka-haka lamang, kundi katiyakan mula sa langit na magbabalik po ang Panginoong Jesus. Ang pagbabalik po ni Kristo, mga kapatid, ay isang tiyak na pangyayari sa hinaharap. Hindi isang posibilidad lamang. Hindi po isang haka-haka lamang. Hindi lang po mula na ang Panginoon magbabalik. Ang sinasabi po na salita po ng Panginoon, siya ay magbabalik. May katiyakan ng ating pong Panginoong Jesucristo ay magbabalik na muli. Mga kapatid, ang Diyos po ay hindi sinungaling. Lahat po ng sinabi niya ay natupad. Natutupad at matutupad. Mula sa kanyang kapanganakan, mga kapatid, hanggang sa kanyang muling pagkabuhay, nangyari po lahat yun na sinabi ng ating pong Panginoong Jesucristo na siya ipapanganak, siya mamamatay at nabuhay na magmuli. Kaya't, mga kapatid, walang dahilan para pagdudahan ang kanyang pagbabalik. Huwag po tayong magduda.
At wag rin nating kaligtaan sa ating isipan, sa ating pong buhay, na ipinangako ng ating pong Panginoong Hesus na siya ay magbabalik muli. Kung ang isang tao ay palaging tumutupad, mga kapatid, sa kanyang mga pangako. Halimbawa, may kaibigan ka na laging dumarating sa tamang oras at araw, magkakaroon ka ng kumpiyansa na tutuparin din niya ang mga susunod niyang pangako. Di ba? Pag sinabi niya yon, ibig sabihin, tutuparin niya. At magkakaroon ka ng kumpiyansa na gagawin niya yung mga susunod niyang pangako kasi ginawa niya eh. Si Jesus, higit pa roon, mga kapatid, lahat ng kanyang sinabi ay nagkatotoo. Sa tao pwedeng mag-fail, pwedeng hindi niya matupad yung kanyang pangako. Kasi minsan, ang pangako natin ay napapako. Pero kapag ang Panginoong Hesus ang nangako, hindi po napapako. Lahat ng kanyang sinabi ay nagkatotoo. Kaya wag po tayong magduda sa lahat ng sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita. Dahil kapag sinabi niya, mangyayari at mangyayari. Magtiwala po tayo sa mga pangako ng Diyos. Nagtitiwala po ba tayo, mga kapatid? Sa mga pangako ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi dun sa awiting, standing on the promises of God. Kapag po tayo dumadaan sa pagsubok, tandaan po natin, mga kapatid, darating ang Panginoon. Huwag tayong mabahala sa mga balita ng digmaan, sa mga sakit o kaguluhan, mga kapatid. Dahil ang ating pag-asa ay saan nakasalig? Hindi dito sa mundo, mga kapatid. Ang ating pong pag-asa ay nakasalig mismo sa salita po ng Diyos. Sabi niya, magbabalik siya. Tiyak na magbabalik ang Panginoon. Tanong po sa atin, tiwala ka ba na babalik si Jesus? Nagtitiwala ka ba na babalik si Jesus? O nagdududa ka? Sa kabila ng inyong mga hamon sa buhay, di naman totoo magbabalik ang Diyos. Nagdududa ka, mga kapatid. Dahil nagdududa ka, hindi ka naging tapat sa Panginoon. Yan po ang katanungan, tiwala ka ba na babalik si Jesus? Kung ikaw ay tiwala na magbabalik si Jesus, mga kapatid, paano mo ito ipinapakita sa iyong pamumuhay? Paano natin ipinapakita itong pagtitiwala natin sa ating pong Panginoong Hesus na magbabalik siya, sa ating pong pamumuhay? Yan po ang katanungan. May katiyakan ang pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesus. Hindi po siya nagsisinungaling. Kaya huwag po tayong mag-alinlangan. Huwag po tayong magduda dahil totoo ang kanyang sinasabi at totoo na mangyayari ang lahat ng kanyang sinasabi. So ang pagbabalik po ng ating pong Panginoong Hesus ay personal. Ang kanyang po pagbabalik ay tiyak. Pangatlo, mga kapatid, ang kanyang pagbabalik ay nagdadala ng pag-asa. Nagdadala po ito ng pag-asa. Bakit po? Basahin niyo po sa John chapter 14 verse 1. Ano po sabi ng ating pong Panginoong Hesus dyan? Ang sabi po ng Panginoon, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin. Ang mga alagad, mga kapatid, ay nalulungkot at natatakot. Bakit? Dahil alam nila ang aalis na si Jesus. Pero itong maganda. Binigyan niya sila ng malalim na kapahingahan sa kanyang pangako. At ano po yung pangako niya?
ako'y babalik. Kaya po sabi, ako'y babalik. Mga kapatid, ang mundo po natin ay puno ng kabiguan. Puno ng kalungkutan. Puno ng kawalan ng katiyakan. Ngunit ang pag-asa ng mga Kristiyano, mga kapatid, ay hindi nakatali sa pansamantalang kaginhawaan lamang, kundi sa tiyak na pagbabalik ni Jesus. Alam niyo, kapag isang OFW, sino may mga kamag-anak na OFW or nagtatrabaho sa ibang bansa o kaibigan, di ba? Si Brother Jesse, naging isang OFW. Ang isang OFW, mga kapatid, na malayo sa pamilya, isang OFW student na malayo sa pamilya, ngunit patuloy nagsusumikap dahil alam niyang darating ang graduation at muli silang magsasama. Ito isang story ng isang OFW. Ang pag-asa ang nagtutulak sa kanya para magpatuloy. Dahil gusto niyang makasama ang kanyang pamilya. Tayo rin po, mga kapatid, ang pag-asa sa pagbabalik ni Kristo ang dapat magtulak sa atin upang huwag sumuko. Kung alam natin at tayo nagtitiwala na si Jesus ay magbabalik, sana po, mga kapatid, tayo rin. Ang pag-asa sa pagbabalik ni Kristo ang dapat magtulak sa atin upang huwag po tayong sumuko. Hindi lang po tayo magtiwala sa mga pangako ng Diyos. Mamuhay din po tayong may pag-asa. Hindi po takot. Ang mga Kristiyano, mga kapatid, ay tinawag upang magliwanag sa gitna ng dilim. Ang tanong, ikaw ba ay liwanag? Tayo ba ay nagiging liwanag sa madilim ng kamunduhan ito? Kapag ang lahat ay nababalisa, mga kapatid, tayo ay nananampalataya. Dahil alam natin, meron tayong pag-asa. Dahil alam natin na kay Kristo tayo. Dahil alam natin, meron tayong pag-asa sa Panginoong Jesucristo. Kaya kapag lahat ay balisa na, nababalisa, tayo nakakilala sa Panginoon, tayo ay nananampalataya. Patuloy tayong nananampalataya sa Diyos. Kapag ang iba ay sumusuko na, mga kapatid, sa kanilang Christian life, tayo ay nagpapatuloy. Dahil alam natin, meron tayong pag-asa sa Panginoon. Kaya huwag tayong sumuko. Huwag po tayong sumuko. Kung ang iba man ay sumusuko na, kung ang iba man ay nababalisa na, tayo po ay huwag susuko, tayo po ay magpapatuloy sa Panginoon. Huwag po tayong gumibag, mga kapatid. Hirap po mapalayo sa Panginoon. Meron po ba tayong kinatatakutan sa hinaharap? Or ano po yung mga kinatatakutan natin sa hinaharap? Napapalitan ba ito ng pag-asa dahil sa pangakong pagbabalik ni Jesus? Napapalitan po ba ito ng pag-asa dahil sa pangakong pagbabalik ni Jesus? Sa buhay ng magnobyo at magnobya, sa isang relasyon, na-experience ko po yan. Ako ay wala pang asawa, no girlfriend, nanliligaw pa lang. Pag sinabi niya na siya ay darating at pupunta sa bahay mo, anong gagawin mo? Maghahanda ka, di ba? We're going to prepare.
Or kahit may nagsabi sa iyong bisita, napupunta sa iyong tahanan, ano po ginagawa natin mga kapatid? Masigasig po tayong naghahanda. Di ba? Masigasig tayong nagpe-prepare sa paghahanda. Binibilang natin ang araw. Malapit na, kailan na darating. Malapit na, maghahanda ako. Excited ka eh. Kasi mahal mo yung tao na yun. Di ba? You are excited. Kaya masigasig ka sa paghahanda mo. Binibilang mo ang mga araw. Pinag-iisipan mo yung mga detalye. Puno ka ng pananabik at saya. Tama? Yes. Mahal po ba natin ang Diyos? Yes. Mahal po ba natin ang Panginoon? Yes. Sana ang pananabik din po natin mga kapatid at saya ay ganyan. Dahil sinabi ng Panginoong Yesus na siya ay magbabalik. Masigasig din po dapat tayong maghanda sa kanyang pagbabalik. Magkaroon din po sana tayo ng pananabik at saya sa pagbabalik ng ating pong Panginoong Yesus. Kung tayo po ay tunay nating pinaniniwalaan na magbabalik ang ating pong Panginoong Jesucristo, maghanda po tayo araw-araw. Dahil niyo po, hindi niyo alam kung kailan siya magbabalik. In a twinkling of an eye, bliss. Magbabalik po ang Diyos. Kaya kung tunay nating pinaniniwala ng kanyang pagbabalik mga kapatid, maghahanda tayo araw-araw sa puso, pag-iisip, at sa ating pong pamumuhay. Dahil sinabi niya, magbabalik ang Panginoon. Sana po mga kapatid, ito'y maging paalala sa atin. Pinangako ng Panginoon kasi magbabalik niyo. Mamuhay tayong may pananabik. Huwag tayong matakot. Huwag tayong mangamba. Huwag po tayong mabalisa. Dahil meron po tayong pag-asa na sinabi ng ating pong Panginoong Jesucristo, magbabalik siya. Ang hamon po sa atin mga kapatid, maging personal ang relasyon mo kay Jesus. Yung relasyon po natin sa ating Panginoon mga kapatid, it's personal. Ibig sabihin, ang tatay ko ay pupunta sa church, okay na ako. Okay na rin yung spiritual life ko. Yung asawa ko ay okay na rin. Personal po, individual. Yung ating pong relasyon sa ating pong Panginoong Jesus. So yan po ang hamon sa atin mga kapatid. Maging personal ang relasyon mo kay Jesus. Personal mo siyang kinikilala. Personal kang nagbabasa ng kanyang mga salita. Personal kang nakikipag-ugnayan sa ating pong Panginoon. Magtiwala po tayo sa bawat pangako ng ating pong Panginoon. Hindi lang maging personal ang relasyon mo kay Jesus. Magtiwala din po tayo sa bawat pangako niya. Panguli mga kapatid, panatilihin natin ang pag-asa kahit sa gitna ng kaguluhan. Panatilihin po natin ang pag-asa kahit sa gitna ng kaguluhan. Bakit po? Dahil ang pagbabalik ni Jesus ay totoo, tiyak, at malapit na. Ano? Handa ka na ba? Naghahanda ka ba? Kung ibang bagay pinaghahandaan natin, si Kristo ba pinaghahandaan din natin? Kamusta ang ating pong buhay? Kamusta po ang ating personal na relasyon sa ating pong Panginoon? Sana po, bilang nakakilala sa Panginoon, bilang mga anak niya,
Ito pong tatlong bagay na ito ang maging pangalan na santo. Maging personal, ang relasyon mo kay Jesus. Magtiwala ka sa bawat pangako niya. Panatilihin mo ang pag-asa kahit sa gitna ng kaguluhan. Dahil ang pagbabalik niya ay tiyak, totoo,